Sa huling video natin ay natapos tayo nang may i-activate si Serpent Prince sa loob ng kanyang katawan na bahagya. Ikinagulat ni Bai pati na rin ni Leo na nasa labas ng domain ay naramdaman rin niya ang enerhiya mula sa isang demonic race. Sa ating pagpapatuloy ng kwento, nang tuluyan na manghina ang katawan ng Serpent Prince ay napunta ito sa loob ng isang halimaw na tinawag niyang si Miao Zuan. Dahil naman dito ay naging malinaw kay Bai ang kakayahang mabura ang espiritual na espasyo kaya tiyak na ito talaga ang pamamaraan ng demonic clan. Kasama ng iba pa ang evil cultivation, soul sect, at ang demon clan. Na hindi sukat maisip ni Bai na talagang lahat ng masasamang buff ay taglay ng hangal na ito. Maya-maya pa ay nagsalita na rin si Serpent Prince na ngayon ay nasa loob ng katawan ng isang halimaw. Kanyang sinabi sa ating bida na ang mapagkunwari na mundong ito dapat lamang ito ay mawasak. Kahit na nangangahulugang isakripisyo ko ang aking sarili sa aking Panginoon. At umatake na nga ang hangal gamit ang kanyang buong lakas at kapangyarihan. Na talagang hindi maitatangging may taglay itong lakas base pa lamang sa hitsura nito. Sa kung saan naman tatama ang malakas na pag-atake ay makikita na nakatayo pa rin ang ating bida na kanyang napag-alaman na kung ang spiritual power ay hindi dito gumana. Kaya bago pa siya lamunin ng rumaragasa na pag-atake ay naghanda na rin. Subalit may nais subukan ngayon lalabanan niya ang halimaw gamit lamang ang kanyang pulong physical na lakas. At nang tumama na nga kay Bai ang malakas rin na atake mula sa halimaw na Serpent Prince ay hindi kinaya ng damit ng ating bida ang malakas na puwersang iyon gayong halos mahubaran si Bai. Subalit bagamat damit lang ang nasira sa ating bida ngunit kahindik-hindik naman ang sinapit ng halimaw nang tumama sa kanya ang isang pagsuntok ni Bai dahil sa tuluyan na itong nahati-hati sa napakaraming piraso. At mabilis na nahulog ang wasak na katawan ng halimaw. Nang tuluyan ng natalo ng ating bida ang hangal na Serpent Prince ay agad rin nagpaabot ng pagbati ang system sa mabilis na pagtapos ng mission. Sinabihan rin ng system si Bai na kunin na nito ang kanyang gantimpala. Pero sinabihan ng ating bida ang kanyang system na ang gantimpala ay maaaring maghintay. Gayong may mas mahalaga siyang dapat gawin dahil sa binanggit niya na ang taong ito ay may koneksyon sa sekta ng kaluluwa at ang angkan ng demonyo. Kaya dapat lamang na mayroong ilang mga pahiwatig sa kanya. Sa mga ilang sandali pa mula sa walang buhay na katawan ng halimaw ay may isang bahagi ito na may taglay pa rin ng chi. Nabigla rin mabilis na nagsumikap umalis sa lugar subalit gayong nakatuon ang pansin ni Bai sa katawan ng halimaw ay agad niya rin ito nakita at hindi pumayag ang ating bida na makatakas ito sa kanya. Matapos na mapasabog ni Bai ang mistulang maliit na nilalang sa loob nito ay may makikitang isang bagay. At nang ito ay nasa kamay na mismo ng ating bida gayong ito pala ay isang demon stone pero na nasabi ni Bai na tila ang bagay na ito raw ay medyo familiar sa kanya. Sa kabilang banda mula dito sa labas ng domain matapos na mapaslang ng ating bida ang Serpent Prince na naging isang halimaw ay sa mga oras na ito nabanggit ni Leo na hindi ko na maramdaman ang aura mula sa demonic race. At gayong batid niyo na napagtagumpayanan ni Bai ang pakikipaglaban sa puminsala sa mga elder ng pamilyang Lin ay sinabi niya kay Duo Duo at Little Dream na maya-maya lang babalik na si Master. Hindi pa ba kayo tapos na dalawa dyan? Sumagot si Duo Duo na sister, maghintay pa ng kaunti dahil ang aking lason ay hindi gumana sa kanya tila kailangan ko pa ng mas maraming oras. Si Little Dream naman ay sumagot rin para sabihin na huwag mo ako, tingnan ng ganyan. Dahil narito lang ako para mag-supply ng spirit power. At ang traidor na si Yezien pala ang siyang kinakalaban ngayon ng dalaga habang nakasupport naman sa kanya si Little Dream na sa mga oras naman na ito ay nababahala na ang traidor sa kanyang lagay ngayon. Sa punto na ito gayong wala nang ginawa ang palko kung di ang tumakas ay sinabihan ni Duo Duo ang traidor na huwag ka na tumakbo dahil naiinip na ang aking sister. Halika dito at labanan na ako o baka mas magsisi ka pa kapag bumalik na ang aking master. At sa isip-isip ng hangal ay napapamura na lang gayong nang gamitin niya ang poison mula sa green snake ay walang epekto. Gayong hindi epektibo ang poison na pagpasyahan ng traidor na gumamit na lamang ngayon ng physical na lakas para malutas ang gusot na kinakaharap niya ngayon. Habang si Duo Duo naman ay sinabihan niya si Yezien na sa palagay mo sino ang matatakot sa ginagawa mong iyan. At nang tuluyan nang makalapit ang hangal sa dalaga ay di na niya ito makita dahil sa kapal ng alikabok. Hanggang sa maya-maya pa ay biglang lumabas sa makapal na alikabok ang dalaga habang nakahanda para mag-counter-attack gamit ang pagsipa.
Hindi rin nagtagal nang tumama ang pag-atake ni Duo ay nagkaroon ng malakas na shockwave base pa lamang sa kung paano nito nawasak ang lugar na kinatatayuan ng traidor. Nang bumaba si Duo sa lugar kung saan dapat niyang makita ang hangal subalit laking pagtataka ng dalaga gayong wala dito ang loko na para yatang natakasan siya dahil dito ay nakatikim si Duo ng insulto kay Little Dream dahil sa sinabihan siya nito ng isa ka pa talagang baguhan kailangan mo pa ng maraming pagsasanay. Kahit gayon ang nangyari matapos naman masaksihan ni Leo ang ipinamalas na lakas ni Duo ngayon na talagang hindi maitatanggi na nadoble ang kanyang kapangyarihan matapos ipahiram ni Little Dream ang kanyang Demon Core dito kaya ngayon pa lamang ay sinabi na niya kay Little Dream na plano niyang mahiram rin ang core na ito sa mga susunod na pagkakataon. Subalit agad rin siyang tinutulan ng Demon Empress na huwag na raw isipin pa ni Yu ang tungkol sa kanyang Demon Core gayong hindi siya papayag sa gayong hiling nito. Sa panig ni Duo nang makita niya ang isang pader na tiyak dinaanan ni Yezien ay napatanong ang dalaga na kung saan kaya pupunta ang hangal na iyon. Dahil ang palko ngayon ay ginagamit na ang kanyang physical na lakas upang makatakas gayong natitiyak ng traidor na ito na hindi niya kakayanin si Duo. Gayunpaman, bagamat tumatakas siya ngayon subalit nagbitaw ang hangal ng isang malalim na salita kanyang sinabi na hindi na kailangang matakot na maubusan ng kahoy na panggatong hanggat berde pa rin ang mga burol. Na ibig sabihin gayong taglay pa naman niya ang kanyang lakas ngayon dapat may pag-asa pa siya na gumanti sa ibang pagkakataon. At napamura rin si Yezien at sabay niyang sinabi na mapapahamak ako nito saan kaya nakuha ni Bai Lucia ng mga halimaw niyang alagad. Speaking of the devil, ang tao na kanyang minumura ngayon lang ay mismong nakasalubong niya sa daan. Nang sabihin ng ating bida na ano ang isang pagkakataon sa katunayan hahanapin pa lang kita. Naagad rin siyang nakilala ng tumatakas na si Yezien. At pagkatapos binanggit ni Bai na kapatid, ito na ang tamang oras upang ipadala kita sa iyong tunay na kapalaran. Hanggang sa nagkaroon ng malakas na pagpapasabog na maging ang ilang pader sa paligid ay naapektuhan din sa kakatapos na pag-atake na iyon ni Bai. Subalit hindi na ipinakita pa kung ano ba ang tunay na nangyari sa traidor gayong mabilis na nalipat ang eksena dito sa panig ng kanyang mga alagad. Dahil sa nakatakas kay Duo si Yezien ay sinabihan siya ni Liu na huwag magpanik. Hayaan mo ang bagay sa iyong ulo na mag-isip ng isang paraan upang mahanap ito. Na ang binabanggit ni Yu ay si Little Dream na ang bahala maghanap sa tumakas nilang kalaban na hindi pa nila alam na lutas na ang tungkol sa problema nilang iyon matapos niyang makasalubong si Bai. Dahil hindi pa nila alam iyon ay nakikiusap si Duo kay Little Dream na tulungan siya nito. Subalit mariin na tumatanggi ang Demon Empress gayong gagawin lamang daw niya ang maghanap kung ito ay isang kayamanan. At sa mga ilang sandali pa habang sila ay lumalakad pa upang puntahan ang lugar na tinakbuhan ni Yezien ay sakto naman na nakita ni Duo ang ating bida. Ngunit si Bai ay gayong hindi niya matiyak kung anong klaseng bagay ba ang kanyang nakuha sa Serpent Prince ay agad niya tinanong ang tatlo kung may nalalaman ba silang impormasyon sa hawak niya ngayon. Sa tanong ni Bai sa tatlo kung pamilyar ba sila sa kanyang ipinakita bagamat si Liu ay medyo may ibang nararamdaman ngunit wala rin naman siya masabi tungkol sa bagay na ipinapakita sa kanya ng kanyang master. Habang si Nolan Duo ay talagang walang alam dahil marahil ngayon lang niya ito nakita at ang patay gutom sa kayamanan na si Little Dream ay inaangkan ang hawak ni Bai. Gayong ito raw ay kanyang kayamanan at sabay tanong kung plano daw ba ni Bai na ibalik ito sa kanya. Upang magkaroon ng idea ang kanyang mga alagad ay kaya binanggit na ni Bai kung saan niya nakuha ang Demon Stone na hawak niya ngayon na natagpuan niya ito sa bangkay ng Green Snake na nagpalit anyo bilang isang demonyo. At dahil sa may nasabi si Little Dream na kanya ito noon kaya natanong na rin ng ating bida dito kung saan niya ito nakita. Sinagot niya ang tanong ni Bai na kung saan niya nakita ang gaya nito. Nagkwento si Little Dream na nakakuha ako ng gaya niyang bato mula sa isang nayo na natagpuan ko habang naglalakbay sa paligid ng Southern Ocean. Lahat ng tao sa nayon ay sumasamba dito at nakaramdam ako ng isang mahiwagang kapangyarihan mula rito. Kaya humiram ako ng isa upang ito ay mapag-aralan. Dahil sa nabanggit ni Little Dream ang Timog Karagatan. Subalit malinaw pa sa alaala ng ating bida na kanya na itong Nasal Yohan noon ang tanging gate sa Southern Ocean na kinaroroonan ng mga demonic race dahil dito ay nabanggit rin ni Bai na tila tulad ng soul sect at ang lahi ng demonyo ay may migting na ugnayan. Matapos na magkaroon ng kaunting idea ang ating bida ay agad niyang pinaghanda ang lahat gayong babalik muna daw sila ngayon sa kanilang sekta.
Makaraan ng ilang oras, mula dito sa Qingluan Peak ay mabilis rin na nakarating ang grupo ng ating bida dahil sa tulong ng mummified na nakuhang gantimpala ng ating bida kamakailan lang. Tulad ng alam natin ay kaya nitong mag-transform sa kahit anuman ang naisin ni Bai. Nang makababa sila sa flying boat ay halos hindi kayanin ni Duo ang mataas at mabilis nilang paglipad, gayunpaman ay sinabihan lamang siya ni Little Dream na kailangan mong masanay. Habang ang ating bida ay hanggang sa ngayon masinop pa rin niyang pinagmamasdan ng bato. Bukod sa Demon Stone ay may kailangan pang gawin ang ating bida tungkol sa bago nitong alagad na si Miss Nolan Duo. Dahil sa kailangan daw niyang madala ang bago nitong alagad sa principal ng paaralan upang mag-report at gawin ang tamang procedure ng pagtanggap ng bagong disciple. At kapag natapos na iyon ay pwede nang dalhin ni Duo ang lahat ng gamit nito dahil ang paaralan na ngayon ang bago nitong tahanan. At pagkatapos ay iniutos naman ni Bai kay Yu na magpunta muna sa 4 Art Department upang sabihan si Miss Violet na magpunta muna dito sa kanyang sekta gayong kailangan niya si Violet para dito sa Demon Stone. Mabilis naman na napatingin ang ating bida dahil sa pagsasalita ni Little Dream na ang kanilang ginawang paglalakbay ngayon ay naharap sila sa matinding sitwasyon kaya dapat muna raw nilang ipahinga ang kanilang kaisipan. Ngunit si Yu ay natigilan gayong may nakita itong nagaganap sa kanilang sekta. Dahil sa loob nga ay makikita ang mga nagliliparang mga panggatong at dahil naman dito ay nasabi ni Little Dream na kaya ba talaga na makasayra ang rabbit ng bahay. Habang si Nolan Duo naman ay takang-taka gayong hindi niya maunawaan kung bakit napakaraming panggatong dito sa sekta ng kanyang Master Bai. Nalipat ang eksena mula mismo dito sa loob na kung saan naman ay ginagawang palutangin ni Xiaoliu ang mga kahoy sa hindi malamang dahilan. At si Blackie ay may dala itong isang carrot na iniaalok kay Xiaoliu gayong ilang araw na raw itong hindi kumakain ngunit agad na sumagot si Xiaoliu na ayaw nito ng kahit anong pagkain. Hanggang sa makapasok na si Bai at agad nitong tanong kung ano ang nangyayari dito gayong ang mga panggatong ay nakakalat saan man at nang makita naman ni Blackie ang kanilang pagdating ay natuwa ito base pa lang sa kanyang naging reaksyon. Habang kinakamusta ni Blackie ang mga sister nito ay natanong naman ng ating bida kung nasaan si Manman. Matapos niyang mabanggit ang pangalan ni Manman ay biglang lumapit sa kanyang itong si Xiaoliu at isang balisa ito na humihiling na tulungan daw ni Bai ang kanyang boss. Gayong halos hindi maunawaan ng ating bida ang pagsasalita nito ay sinabihan ni Bai itong si Little Six Ancestor na huwag magpanik at mangyaring magsalita lamang ng marahan. Ngunit maya-maya pa ay natigilan ang lahat matapos nila marinig na may tumatawag kay Xiaoliu na sinasabing nasa malubhang sitwasyon si Manman ngayon di gaya ng kanyang inaasahan. Mabilis naman nakilala ni Bai kung sino ang tumawag dito kay Little Six gayong tinig iyon ni Miss Violet. Sumagot naman rin kaagad si Little Six na pupuntahan na niya ang kanyang boss subalit si Liu ay medyo nagtaka matapos niyang marinig ang pangalan ng kanyang kaibigan. Mabilis na nakapasok ang lahat kung saan ngayon ay makikita si Manman na nasa malubhang kalagayan at nang makita ni Yu ang lagay ng kanyang matalik na kaibigan ay agad nito natanong kung ano ba ang nangyari gayong noong umalis naman sila ay nasa maganda itong kalagayan. At ang nasabi lang ni Miss Violet ay sinubukan ko na ang aking makakaya bukod doon ay wala nang iba pang nabanggit ang bagong tagasunod ni Bai. Hanggang sa magulantang si Miss Violet matapos hawakan ni Bai ang kanyang balikat sabay sa kanyang tanong na kung ano ang nangyari dito kay Manman na para daw iiwan na ng kanyang kaluluwa. Matapos naman na masabi ng ating bida ang tungkol sa kaluluwa ay sinabi naman ni Miss Violet na Instructor Bai maganda ang iyong tanong. Dahil sa katunayan, tinatanggihan na talaga ng katawan ni Miss Manman ang kanyang kaluluwa. Dagdag pa maaari ko lamang gamitin ang Soul Binding Crystal upang pansamantalang i-lock ang kanyang kaluluwa. Ngunit alam ko na hindi rin ito magtatagal at panigurado darating din ang oras na ito ay magko-collapse. Tungkol naman sa Soul Binding Crystal ay natanong ng ating bida dito kay Miss Violet kung saan niya nito nakuha gayong sa kanya daw pagkakaalam ay ginagamit ito na parang gasolina ng mga living soul. Habang ang dalawa ni Little Six at Liu ay labis nang nababahala sa kalagayan nitong si Manman. At nang marinig ni Xiaoliu ang kasalukuyang sinasabi ni Miss Violet na ginamit lamang daw niya ang mga kaluluwa ng mga domesticated na hayop sa akademya kaya kung bakit mahina ang epekto nito na siyang ikinagulat nitong si Xiaoliu. Subalit may nabanggit pa si Miss Violet na si Manman ay kasalukuyang humahawak lamang dahil sa kanyang malakas na paglilinang. Pero kapag ang
Soul Binding Crystal ay nawala na ang epekto nito ang kanyang katawan at kaluluwa ay tiyak na masisira. Gayunpaman ay sinabi naman ni Miss Violet na maaari naman tayong bumili ng mas maraming oras kung mayroon tayong mas mataas na kalidad ng kaluluwa. Sa pahayag na iyon ni Violet matapos na malaman ni Little Six ang katotohanan ay inis na sinabi ni Little Six na itigil na nito ang kanyang pagsasalita. At sabay na rin nag-walkout gayong marahil hindi niya matanggap kung ano ang sasapitin ng kanyang boss at sa kanyang biglaang pag-alis ay agad naman natanong ni Yu kung saan ito pupunta subalit hindi na ito tumugon. Ngunit hindi naman siya makalabas gayong nakaharang sa pintuan ng ating bida gayunpaman sinabihan niya si Bai na umalis sa kanyang daraanan. Subalit seryoso na sinabi ni Bai na paano kung ayaw ko. At sumagot si Little Six habang umiiyak na kung hindi ka aalis dyan ay baka mapatay kita. Gayong kaya pala nais na lumabas muna itong si Xiaoliu ay gusto lamang niyang ilabas ang sama ng kanyang loob ngunit ayaw niya ipakita sa lahat ang kanyang labis na paghihinagpis. Bilang pakikiramay sa kalungkutan na nararamdaman ni Xiaoliu ay niyakap siya ng ating bida sabay sinabi dito na si Manman ay isang mabait na tao. Mas mabuti na alisin mo na ang mga masama mong iniisip dahil alam ko na walang masamang mangyayari sa kanya. Pero patuloy pa rin sa matinding pag-iyak si Xiaoliu dahil raw sa hindi niya na alam ang kanyang gagawin kung sakaling may masama talaga na mangyari dito sa kanyang boss. Maya-maya pa ay sinabi na ng ating bida dito sa umiiyak na demon ancestor na may alam na daw siyang paraan kung ano ang dapat gawin. Subalit hindi na ipinakita kung ano ba talaga ang ginawa ni Bai kay Manman bukod sa makikita ang malakas na liwanag mula dito sa labas ng silid. Hanggang sa magulantang si Xiaoliu matapos niyang makita na tuluyan ng humiwalay ang kaluluwa ni Manman sa kanyang katawan. Na maging ang kaluluwa ni Manman ay nagtataka na rin subalit nagsalita na rin si Bai na tapos na raw siya sa kanyang naisip na solusyon. Matapos na tuluyan lumabas ang kaluluwa ni Manman ay hindi naman maalis ang tingin nito sa isang ahas na nakapatong sa kanyang katawan. Habang ang ating bida naman ay nagyayabang pa sa kanyang ginawang ito gayong kanyang sinabi sa lahat nakita niyo na sinabi ko naman sa inyo na magiging ayos lamang siya kaya halos lahat rin ay natigilan matapos nilang makita ang paglabas ng kaluluwa ng babaeng zombie. Sa mga ilang saglit pa natanong na ni Xiaoliu ang dahilan ba kung bakit nanatili pa rin dito ang kaluluwa ni boss ay dahil ba sa ahas na ito. Subalit si Miss Violet ay manghang-mangha sa kanyang nasaksihan na kung gaano raw ito ay hindi kapanipaniwala. Gayong maaari itong pahintulutan ng kaluluwa na iwanan ang katawan ng hindi man lamang nagkaroon ng damage ang kanyang pisikal na katawan. Para naman maunawaan ang lahat, inihayag na ni Bai na ang maliit na nilalang na ito ay tinatawag na si Qingpoer. Maaari itong kainin ng mga kaluluwa ng iba upang madagdagan ang paglilinang nito. Ito rin ay humahantong sa espiritual na kapangyarihang ito ay hindi naiiba sa soul power ng isang may buhay na nilalang. Bueno, gagamitin muna natin ito upang mapangalagaan ang kaluluwa ni Manman ng pansamantagal. At dagdag pa ni Bai na marahil ito ay medyo mahirap para dito kay Manman. Subalit magiliw pero na sinabi ni Manman na mas mabuti na rin ito para sa akin dahil nagkaroon na ako ng pagkakataon na makita kayong lahat. Kaya't hindi ko ito iniisip na isang malaking abala. Sabay niya hinawakan ang ahas at sabay rin niya sinabi na hindi lamang ako sanay na nasa katawan ko ang nilalang na ito dahil naman dito ay nakaramdam na ng kaunting awa ang kanyang matalik na kaibigan na si Liu ngunit wala rin naman itong magagawa sa pagkakataon na ito kung di ang umasa sa kanyang Master Bai. Agad niyang nilapitan ang ating bida at tinanong niya na Master, kailan makakabalik si Manman sa kanyang sariling katawan? Na hindi kaagad nakasagot si Bai matapos matanong ni Yu ang tungkol doon. Gayunpaman, binanggit ni Bai na ang kaluluwa ni Manman ay nagsimulang tanggihan ang kanyang katawan matapos kung matulungan siyang muling itayo ang kanyang mga meridian. Marahil dahil siya ay naging isa ng corpse immortal ng sobrang tagal na panahon kaya ang kanyang kaluluwa ay hindi ginagamit sa isang katawan na may kasiglahan. Ngunit kung nais nating hayaan lang ang isang kaluluwa ng may antas ng isang earth immortal na mabuhay gamit ang living soul. Panigurado na aabutin ng higit sa 100 taon ang proseso, kahit natulungan ito ni Qingpoer. Nang marinig naman ni Little Dream ang sinasabi ng ating bida na tatagal iyon ng 100 taon ay nasabi naman niya na iyon lang ba iyon. Sambit rin niya na hindi ba ayos lang naman hanggat okay si Manman. Dagdag pa, ano ang ilang daang taon para sa isang cultivator? Sa totoo lang base sa aking sariling karanasan ay kinailangan ko kumain ng sobrang daming mga dahon ng maraming mga dekada bago ako naging ganap na demonyo.
Kaya ibig sabihin ng 100 taon ay para lamang isang kisap mata. Sinabi ko lamang ito upang sa gayon ay hindi na kayo mag-alala pa, ngunit base sa reaksyon ni Yu ay tila hindi yun gayon kagandang balita. Sa loob ng 100 taon nabanggit ni Bai na sa oras na iyon maging itong si Blackie ay tiyak sa oras na iyon ito ay nakaakyat na sa isang pagiging immortal. Gayunpaman ipagsama natin ang ating mga kaalaman at tingnan kung mayroong anumang paraan na makakatulong tayo sa kanya na mapabilis ang proseso. Nang marinig ni Blackie na may posibilidad na maging isa siyang immortal ay tuwang-tuwa ito sa magandang sinabi na iyon ni Bai. Maya-maya pa tinawag ni Miss Violet ang ating bida upang sabihin ito ang kanyang kaunting nalalaman noong panahon na siya daw ay nasa Soul Sect pa. Kanyang sinabi na may narinig ako noon mula sa Soul Temple sa kaharian ng mga demonyo na mayroon daw doon na isang kayamanan na ginagamit upang isaayos ang kaluluwa. Binanggit ko lang naman gayong baka makatulong ito. Dahil sa narinig na naman ng ating bida ang tungkol sa kaharian ng mga demonyo ay naging interesado ito gayong sa katunayan raw ay plano talaga ni Bai na magpunta doon. Ngunit ngayong nalaman niya na may isang kayamanan doon na kapakipakinabang ay ito na ang tamang oras upang puntahan ang demonic realm. Agad niya sinabihan si Duo, Violet, at Little Six na samahan siya ngayon na puntahan ang demonyong kaharian. Bagamat agad sumang-ayon si Little Six at Duo, subalit si Miss Violet ay hindi matanggap gayong bakit daw naman pati siya ay kasama rin. Pagkatapos, tinawag ni Bai si Little Dream at Liu para sabihin naman sa dalawa na kailangan nilang manatili dito upang bantayan si Blackie at Manman. Ngunit hindi nais ni Yu na may Wan dito dahil gusto rin daw niyang sumama, habang si Little Dream ay natuwa dahil sa wakas raw ay maaari na siyang makapagpahinga. Sa pamimilit ni Leo na sumama ay mahinahon siyang kinausap ng ating bida upang ipaliwanag dito na mas mabuting ikaw ang magbantay kay Manman dahil alam mo naman na ang iyong kaibigan ay dapat mabigyan ng sapat na pag-aalaga at ikaw lamang ang alam kung makagagawa noon. Dahil sa paliwanag ni Bai ay mabilis na sumang-ayon si Yu, gayunpaman ipinangako naman ang ating bida dito na huwag mag-alala dahil hindi rin sila magtatagal gayong sa oras na makumplito na nila ang misyon ay babalik rin sila kaagad. At nangyayain ni Manman si Yu na kung maaari daw siyang samahan ito na tingnan ang paligid ng bahay. Pagkatapos naging masaya na rin si Liu, sabay niya rin sinabi kay Bai na naiintindihan ko na Master. Sa mga sumunod na oras, mabilis nagsipag-impake ang lahat ng kasama sa exploration papunta sa demonic realm. Hindi rin nagtagal ay handa na ang lahat upang umalis at muling ipinatawag ng ating bida ang kanyang spirit boat upang sa gayon ay mas mapabilis ang kanilang biyahe. At itong si Xiaoliu sa mga oras na ito ay nasa sabik ng makipaglaban sa mga demonic cultivator. Ngunit si Miss Violet ay hindi pa rin matanggap na kung bakit raw ang kanyang buhay ngayon ay napakahirap, ngunit di naman siya makahindi sa ating bida dahil sa sinapit niyang trauma dito matapos siya nitong pahirapan noon. Maging si Nolan Duo ay kapansin-pansin ang pagkabalisa nito, gayon din ay kanya rin tinatawag si Bai. Sa pagtawag ng dalaga sa ating bida ay agad naman tinanong ni Bai kung ano problema ng bago nitong alagad at binanggit rin ni Bai na kung may nakalimutan ba ito. At sinabi rin niya na sana naman ay hindi mo nakalimutan na kumain ng cicada cocoon at ang mga talisman na ibinigay ko sa iyo. Agad naman sumagot si Duo na wala siya kahit anong nakalimutan, ang ikinabahala lamang daw niya ay tungkol sa usaping lakas dahil bukod tangi siya lamang sa lahat ang may pinakamahinang paglililang, dahil dito ay iniisip ng dalaga baka naman raw maging pabigat lamang siya sa kanilang grupo. Magiliw naman na sinabihan ni Bai ang dalaga na Duo, mayroon ka na ngayong lakas ng isang golden core, ngunit hindi pa ito gayon katatag. Maaari lamang ang paglalakbay na ito sa demonyong kaharian bilang isang paraan upang. Ngunit hindi na natapos ni Bai ang kanyang dapat sana sasabihin dahil sa biglaang pagsabat ni Xiaoliu na wala raw dapat ikatakot si Duo dahil siya na daw ang bahala pagdating sa usapang labanan. At ipinakita ng Demon Ancestor kung gaano siya kahusay sumuntok. At sabay rin niya ikinwento na 10 taon na ang nakalilipas, nakipag-away ako sa isang tao mula sa tribo ng demonyo. Ngunit talagang tumakas sila bago masabi kung sino ang makapagpas siya ng nagwagi. Subalit sa oras na ito, sisiguraduhin kong talunin sila hanggang sa may hiyan na nila ang kanilang pantalon. Matapos na mabanggit ni Xiaoliu ang gayong plano niya ay agad naman na ipinaliwanag ni Bai dito kay Little Six na hindi ba't ang sinabi ko ngayon lang kaya tayo ay pupunta doon sa kaharian ng demonyo ay para hanapin ang isang kayamanan at magmatsyag na rin sa demonic realm.
Hindi tayo magpupunta roon upang maghanap ng gulo. Mas mabuti kung hindi ka maging sanhi ng anumang problema. Subalit hindi na pinansin pa ni Little Six ang paliwanag ni Bai dahil sa pakikipag-usap ni Duo Duo na sinabi ng dalaga na mula raw ngayon ay ituturing na niyang big sister itong si Xiaoliu. Na ikinatuwa naman ni Xiaoliu sabay rin niya binanggit na mangyaring maging maalaga si Duo Duo sa bago nitong big sister. Habang si Miss Violet naman ay kabaliktaran ang nararamdaman niya ngayon dahil bakit raw naman pati siya ay kailangan din isama gayong hindi naman raw siya miyembro ng Qingluan Peak. Sa mga ilang sandali pa ay nakarating na ang flying boat na agad rin lumabas ang tentacles nito upang kunin ang lahat ng kasama sa kanilang paglalakbay. At dahil sa unang pagkakataon itong mararanasan ni Little Six ay labis itong nabigla. At gayong hindi na ito bago kay Duo Duo sinabihan na lang niya ang nagulantang niyang big sister na masanay ka na lang gaya kung ano ang madalas sabihin sa kanya ni Little Dream. Nang makasakay na ang lahat, sinabi na ni Bai sa spirit boat na ang kanilang destinasyon ngayon ay sa malalim na bahagi ng Southern Ocean. At habang kasalukuyan nagbabiyahe ang grupo ni Bai mula pa rin dito sa Qinghong Academy sa isang lihim na kuweba ng Swordmanship Department kung saan naman ay makikita ang isang tao na nilililang ang sarili gamit ang maraming espada. Hanggang sa ilang sandali ay may naramdaman naman itong dumating sa lugar na kanyang pinagtatagwan habang naglililang. Maya-maya pa nagsalita na rin ang nilalang na dumating na gayong ito ay ang Demon Envoy na nasa anyo ng isang maitim na figure at kanyang inihayag na ang muling pagkabuhay raw ng Demon Lord ay malapit na. At ang lahat ng nasa labas ay nag-aambag para sa mahusay na kadahilanan na ito subalit gayon paman nais malaman ng maitim na figure kung bakit raw nagtatago lamang ang lalaki na ito dito sa kuweba nang walang ginagawa. Ang lalaking ito pala ay si Chen Yihei ang dating nagtuturo sa kagawaran ng swordmanship sa Southern Realm na may cultivation level na Peak of Unification Realm. Sinagot niya kung bakit naririto lamang siya ng matagal na panahon gayong ito raw ay ang responsibilidad na iniatas sa kanya ng kanyang Panginoon. Na kung sakaling dumating na ang tamang oras para dito binanggit niya na ako ang magiging matalim na tibak na tutusok at upang wakasan ang Immortal Alliance sect. Matapos naman yung magsalita ay natanong ng kanyang panauhin na kung hindi raw ba ito nakararamdam na sakit sa buong araw na pag-upo nito sa matatalim na espada. Hanggang sa magulantang ang Demon Envoy matapos niyang makita ang pag-alis ni Chen dahil sa hindi niya sukat akalain na may isa palang espada na nakabaon sa kanya. Subalit sinabi lamang ni Chen Yihei na kapag daw ang tibak at katawan ay naging isa na saka lamang raw maiintindihan ng lahat ang tunay na hangarin ng espada at binanggit rin niya na ito ay ang aking daw. Matapos mabuksan ni Chen Yihei ang kabinet ay sabay niyang tinanong ang Demon Envoy na tiyak ko na hindi ka pumunta dito para lamang sa pakikipag-usap. Agad rin sumagot ang Demon Envoy na syempre hindi gayong may nais talaga akong sabihin sa'yo. Dahil ang hangal na Serpent Prince ay inilantad ang kanyang sarili mula sa tao ng inyong paaralan. Hanggang sa aking maramdaman ang kanyang presensya dito sa Qinghong Academy. Dagdag pa niya na ang mga tao na mula sa iyong akademya ay pupunta sa baybayin ng Southern Ocean ng Beiyuan upang mag-imbestiga. Siguro naman ay alam mo na ang dapat mong gawin. Mabilis rin na tinanong ni Chen Yihei kung aling kagawaran dito sa Qinghong Academy ang tinutukoy ng Demon Envoy. At nang sabihin na nito ang Qingluan Peak ang departamento ng talisman ay nilinaw ni Chen kung ito raw ba ay sa kagawaran ng basura na si Bai Luchen. Dahil sa hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naglalabas ng formal na pahayag ang headmaster ng academy kaya hindi pa alam ng karamihan na nakarecover na si Bai sa tinamo nitong matinding pinsala 10 taon na ang nakalilipas. Kaya ang tanging nakakaalam pa lamang sa mga oras na ito ang ilang mga nakasaksi sa lakas ni Bai. Lumipas ang mahabang oras, mula dito sa baybayin ng Beiyuan na kung saan ay nakarating na rin dito ang flying boat na sinakyan ni Bai at ilan nitong isinama. Sa puntong ito ay nakapagpalit na rin ng kasuotan ang lahat na ibinigay mismo ni Bai at nabanggit ni Duo Duo na ito pala ang sinasabi ni Master na swimsuit na kasuotan. Gayong sa katunayan, ngayon pa lang nila nalaman sa mundo na ito na ang tawag sa panlangoy na damit ay ganito. Ngunit itong si Little Six ay inis na inis sa kanyang suot ngayon dahil daw ito ay isang kahangalan gayong ramdam niya na wala naman ito ni anong kakayahan tulad ng depensa gayon din ay napakahigpit daw nito sa kanyang katawan. Kahit na maaari naman sila gumamit na lamang ng water traversing technique dahil mas mainam pa yun kisa dito sa masikip na damit.
Nang marinig ni Bai ang walang tigil na pagrereklamo ni Xiaoliu ay sinabi muli nito kung bakit dapat nilang gawin ang pagsusuot ng ganitong damit gayong sinabi ko na sa iyo kanina. Ang demonic chi sa tubig na malapit sa baybayin ng Beiyuan ay susunugan ang anumang espiritual na chi na hahawak dito. Kaya ang water traversing technique ay walang silbi sa lugar na ito. Patungkol naman sa kakayahan ng swimsuit, binanggit ng ating bida na ito ay gawa sa Flood Dragon Skin, so ibig sabihin lamang ang kapangyarihan ng depensa nito ay medyo mataas din. Kaya dapat sa susunod sa oras na may nagpapaliwanag ay makinig ka kapag nagsasalita sila. Matapos mapahiya si Little Six sa mga sinabi ni Bai ay natuon naman ang kanyang galit sa kung saan daw nagpunta itong si Bai dahil ang lahat ng gamit nila ay siya ito ngayon nagpapakahirap magdala. Ngunit sa halip sagutin ng ating bida ang pagrereklamo ni Little Six, bagkus pasaring na sinabi ni Bai na ang isang tao na hindi nais na makipagtulungan marahil dapat kailangan kung turuan sila ng isang aralin. At pagkatapos sinabihan na rin ng ating bida si Miss Violet na huwag na itong mag-aksaya pa ng oras, pinalalapit na niya ito sa kanila upang makaalis na rin sila. Ngunit itong si Miss Violet ay hindi matanggap kung anong klaseng damit ang ipinasuot sa kanya ni Bai. Bukod sa kanyang pahayag na bakit raw ginawa ng ating bida na dalahin siya sa isang lugar na malayo, ay sinabi rin niya na anong uri ng walang kahihiyang damit ang mga ito at kung bakit mo ako pinagsuot ng ganito, Lord Bai. Na halos mapaiyak na ang binibini dahil baka raw hindi na niya magawa pa ang makapagpakasal ngayon. Subalit nang mapuri ng ating bida na ang swimsuit na suot ni Miss Violet ay bagay sa kanya, bigla natigil ang kanyang mga reklamo. Gayunpaman, binanggit ni Miss Violet na kahit na sabihin mo pa iyan ay hindi pa rin ako magiging masaya dahil sa totoo lang ang swimsuit na ito, Lord Bai, ay talagang iba. Hanggang sa matigil muli ang kanyang pagsasalita dahil kay Little Six upang ipaalam nito kay Miss Violet na nasa tubig na ngayon ang kinakausap nito na si Bai at pati na rin si Duo at kung hindi ka pa rin kikilos tiyak na may iwan ka. Kaya naman wala na rin nagawa si Miss Violet kundi ang sumunod sa malalim na karagatan. Habang ginagawa nila ang kanilang paglangoy ay lingid naman sa kaalaman ng lahat ay may mga bayabas pala nakamasid sa kanila ngayon na mga tauhan ni Chen Yihei. Maya-maya pa makikita na ang isang lalaking nagmamasid sa pangkat ni Bai. At nang makumpirma na ng palko kung sino ang dumating ay mabilis itong nagbigay ng ulat sa kanyang kapitan, tapos sinabi na rin niya na ang mga traps ay nakatakda na rin. Na maging ang mole na halimaw ay handa na rin kumilos anumang oras. Maging ang Demon Envoy ay kasama rin ngayon sa palihim nila na pag-ambush na mayabang na sinabing sa oras na ito siguraduhin natin na hindi na sila kailanman makaalis sa lugar na ito. Abangan sa susunod nating video, ang magaganap na pakikipaglaban nila sa Sea Monster Castnia Larva na may lakas ng Tribulation Stage. Ang gagawing pagtulong ng ating bida kay Miss Violet at Duo, bukod kay Little Six dahil sa hahayaan ni Bai ang makulat na rabbit na lutisin ng kanyang problema ngayon. Gayong isa naman daw Demon Ancestor si Xiaoliu, kaya iyak na niya ang Sea Monster. Dahil dito ay mapipilitan na ang Demon Ancestor na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Dahil sa magta-transform ni si Little Six sa kanyang True Body Descent, sama-sama nating alamin kung gaano ba talaga kalakas itong ika-6 na Demon Ancestor. Pati na rin dito sa Demonic World ay mararamdaman nila ang kakaibang nangyayari sa mga oras na ito. At sa susunod rin nating video ay makararating ang ating bida sa Moxie Town. At gayong ririto siya ngayon sa kaharian ng mga demon ay minarapat rin na i-convert ang kanyang spiritual chi at binigyan rin siya ng maliit na sungay. Tuklasin natin kung ano ba ang magiging buhay ng ating bida dito sa Demonic Realm.